Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ang ating nakaraang mga araw? Ano? Pabago-bago yung duty. Ang hirap ng pabago-bago duty, ano? Yung mag-duty ka ng araw. Tapos susunod na linggo o araw, gabi ka naman. Ang hirap mag-adjust, no? Pag ganun-ganun ka. Kaya, isang ganun din po yung nangyayari sa akin. Minsan araw, minsan panggabi, minsan pang-araw. Kaya ang hirap po na mag-adjust. So, glory to God. Ako na naman po ang gagamitin sa umaga nito. So, puri ng Panginoon. Samahan niyo muna po ako sa maikling panalangin. Hallelujah. Muli, Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. Sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa biyaya na kung saan, Panginoon, malakas po ang aming pangangatawan, masigla po kami, wala po kami malalim na karamdaman, Panginoon. Salamat po sa mga blessing na ito. Ganun din po sa atin, sa aming mga pamilya doon sa Pilipinas, kung saan sila, Panginoon, ay walang sakit, wala pong malalim na karamdaman. Salamat po sa mga blessing na ito, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na sinabi mo, Panginoon, na kapag kami ay lumapit sa iyo, kami ay iingatan mo. Kaya maraming salamat po sa mga blessing, sa mga pagpapala mo sa amin, sa aming buong pamilya. Salamat po at pagpalain mo nawa ang mensahe sa araw na ito at nawa ito, Panginoon, ay magdima sa amin. Kanilang mga puso, Panginoon, at Lord, ituro mo sa kanila yung mga bagay na hindi pa nila naunawaan, Panginoon. Ituro mo sa kanila, Panginoon, kung paano po ba ang magbuo ng tamang relasyon sa iyo at kung paano po kami lumalim sa iyo, Panginoon. Dahil kami po, bagamat mga Kristiyano na, ay meron pa rin, Panginoon, na nagkakasala, na nagiging bulag pa rin, Panginoon, sa mga bagay na minsan ay hindi ka lugod-lugod sa iyo, Panginoon. Hindi po kami perfecto, Panginoon, dahil hanggat nandito kami sa lupa, andito ang pagsubok. Kaya yung panalangin namin na patuloy mo kaming ingatan, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang mensahe sa oras na ito ay maging kalakasan ng aming spiritual na buhay. At tumayan mo lang po at itago mo lang ako sa iyong likuran, Panginoon. Wala po akong sapat na kakayanan, mahina po ako, wala po akong sapat na pinag-aralan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, yung magpag-unawa sa kanila. Maaaring may mga mali po akong pananalita sa grammar o sa anumang maling pananalita, Lord. Ikaw, Panginoon, yung magpaunawa sa kanila sa nais mong iparating sa umagang ito. Salamat po at maging sa aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas na nakikinig ngayon, nawa, Panginoon, ito po, Panginoon, mensahe nito ay maging kalakasan ng aming spiritual na buhay. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak at pakikisa ng Banal na Espiritu. Amen. So, bago tayo mag-start, tignan niya natin yung ating yung mga Zoom natin. O, sana. Kompleto ba? Ayan. Itong Jamie, anak ko po yan. Okay? Ang ating pong mensahe, so balik na tayo. Ayan. Okay. Ang ating pong mensahe, ang topic na sa buwan na ito ay developing right relationship with God. No? Kung paano po ma-develop yung ating relasyon sa Diyos. Yun po yung topic natin. Ito po yung mensahe, no? Sa araw na ito. Buong week, ito po yung ating mensahe. Yung developing right relationship with God. So, sabi ko dito, ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos ay
Ano po ba yung pagbuo ng tamang relasyon sa Diyos? Sabi po dito, ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos ay nangangahulugan ng pagtatag ng isang personal na pagmamahal at masunuring koneksyon na lumalampas sa ritual lamang na nakasentro sa pagiging malapit, tiwala, at pag-ayon sa buhay ng isang tao sa banal na kalooban. Kabilang dito ang patuloy na komunikasyon sa pamamagitan ng panalangin. Ayan, sa patuloy na komunikasyon daw sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan at aktibong pagsuko sa patnubay ng Diyos, ito ay may tatatag ang malalim na relasyon natin sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Ayan. So, ang matibay po pala na relasyon sa Diyos ay yung pagtatag ng ating malalim na relasyon sa Kanya. No? Yung pagsukop ng ating buhay sa Kanya. Amen? Ang ating mensahe ay kinuha ko po sa aklat ng Lucas chapter 18, no? Doon sa Lucas chapter 18, mga kapatid, sino po yung nakakaalala ng kwento ng bulag na nasa tabing daan? No? Nakikita na ano natin doon sa mga Bible study. Pabalik natin ito may pag-usapan sa Bible Dalawang study. bulag? O hindi, yung isang bulag. Isa lang. Yung nasa tabing daan. Hindi yung inaakay ng isang parehas bulag. Ibang ano yun, sa Matthew. Meron din sa Matthew nito, itong aklat ng Lucas, sa chapter 18, meron din sa Matthew. Yung bulag na nasa tabi siya ng daan na mamalimos. No? Yun. So, bago tayo dumamo doon, ikwento ko muna sa inyo para makasunod kayo doon sa mensahe. No? Ang Panginoong Hesus, nung siya ay nangangaral at nung siya ay papunta na malapit na sa Jericho, meron doong bulag na nasa tabing daan na namamalimos. No? Pagkatapos, nung maraming tao na sumusunod sa ating Panginoong Hesus, na naramdaman ng bulag na napakaraming tao. Ngayon nagtaka siya, sabi niya, bakit maraming tao at paano maraming tao? Sabi nung mga nandun, dadaan si Jesus Christ. Ngayon, nung nalaman niya na dadaan si Jesus Christ, kasi itong bulag na to, meron siyang alam, alam niya na si Jesus Christ ay nagpapagaling sa mga miracle, no? Nagpapagaling siya ng may mga sakit, nabumubuhay siya ng patay. So, nalaman niya na daraan doon. Kaya nandun yung pagsisikap niya na gusto niyang makausap si Jesus Christ. No? Kaya lang, ang problema, napakaraming tao nga. Paano siya mapapansin? Bulag siya, nandun siya sa tabing daan. Paano siya mapapansin? So, ang ginawa niya, dahil gusto nga niyang gumaling, siya ay nagsisigaw. Sabi niya, Jesus, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. So, di ba niya napapansin? Nagsisigaw na naman ulit siya. Tapos, Jesus, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin, sabi niya gano'n. Tapos, yung mga tao doon, dahil maingay siya, nagsisisigaw siya, sinaway siya. No? Sabi, tumahimik ka, ang ingay-ingay mo. You know? Tapos, yung Panginoong Hesus, alam niya na mayroong tao na may matinding pananampalataya na gusto niya siya bumalik. So, nung narinig ng Panginoon, sabi niya, dalhin niyo siya sa akin. Tapos sabi ng Panginoon, ano ang nais mo? Sabi ng bulag, ibigay mo sa akin ang aking paningin. So, sabi ng ating Panginoong Hesus, no? Sinabi niya na pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Amen. So, nakita natin yung bulag, no? Nakita natin yung bulag, kung paano siya nagpursige, kung paano siya nagsikap na makausap yung Panginoon. Nagsisisigaw siya, gumawa siya ng paraan, di ba? Para magkaroon lang siya ng malalim na relasyon.
sa Diyos. Amen? Amen. So ngayon, dito, dadako na po tayo, no? Sabi dito, sa ating scripture natin, ayan, 18:42-43. Then Jesus said to him, "Receive your sight, your faith has made you well." And immediately he received his sight and followed him, glorifying God. Amen. So, nakita natin na dahil sa pananampalataya, no, nitong bulag na to, ay na-receive niya yung kagalingan. Amen? Amen. Ang objective ng ating layunin ng mensahe nito, no, ang objective po nito, sabi dito, dapat natin matutunan na mabuksan ang ating mga mata sa mga espiritual na paningin. Ito ay nagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos. Yan yung ating objective, no? Umagana ba ito, bro? No. Paano ngayon? Good. Yan. Try to see the importance of life. Yan. Yan yung ating title. Title po yan. Yung objective natin, we must learn, sabi dyan, title, nasa main division na to. Okay. Sabi dito, no? Sabi sa ating objective, we must learn to open our eyes to spiritual vision. This strengthens our relationship with God. Yan ay mababasa po natin sa aklat ng Santiago, chapter 4, verse 8. Nailagay ba kapatid ng Santiago? Wala. Sa objective. Okay. Sabi dito, mga kapatid sa Santiago, basahin ko na lang, no? Sabi dito, sa objective natin to, no, sa layunin ng mensahe. Sabi dito, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mga linis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. So, bakit po ito yung napili kong message? So, bakit ito po yung napili kong objective ng ating mensahe? Sabi dito, magsilapit kayo sa Diyos. No? Magsilapit daw tayo. Katulad nung ginawa ng bulag. Nagsikap siyang lumapit. No? Kahit maraming hadlang, kahit maraming tao, nagsikap siyang lumapit sa Diyos para siya ay gumaling. Ganun din naman tayo. No, mga kapatid, magsikap tayo lumapit sa Diyos para tayo ay gumaling sa ating mga kasalanan. Yan po yung ating objective. No? So, pagdating naman dito sa introduction, yan. So, sabi naman dito sa introduction, mga kapatid, ayan, sa aklat ng Lucas, chapter 18, verse 35 to 43. No? Yan. 18, hindi ito. Okay. Sabi dito sa introduction natin mga kapatid, marami sa atin ang nakakaranas ng parang naliligaw. Amen? Dito sa mundo. Walang makitang kabuluhan o direksyon sa ating mga buhay. Ngunit alam natin mayroong kahalagahan ang buhay. Subalit,
marami ang mga bulag sa mga bagay na ito at mas pinipili ang mga gawang makamundo. Yan. Ano po ba yung mga gawang makamundo na pinipili, no, ng mga tao? Ano po ba ito? No? Na nananatili silang bulag, no? Kahit alam nila ang mali, ginagawa pa rin nila. Ano po ba ito? Sabi dito, mga halimbawa nito ay mga bisyo, no? Ayan, mga bisyo. Alam naman nila na bawal magigarilyo, masisira yung kalusugan mo, pero ginagawa pa rin, no? O, sabi pa dito, panglalamang sa kapwa. Ayan. Ayan, alam naman nila na masama ang panglamang sa kapwa. Diba? Nananatili pa rin silang bulag. No? Ginagawa pa rin. Ayan. Ano pa yung mga ibang halimbawa? Pagpatay. No? Pagnanakaw. Ayan. Alamak yan sa ating bansa. No? Ito, mas matindi dito yung korupsyon. Diba? Korupsyon sa ating gobyerno. Diba mga kapatid? Alam naman nila na maraming tao maghihirap, maraming tao magugutom, pero ginagawa nila. No? Nabubulag sila sa salapi. No? Pagtalikod sa responsibilidad. Ayan mga kapatid, may mga tao na tumatalikod sa responsibilidad sa kanilang pamilya. No? Mayroong mga pagdating dito sa ibang bansa, mga naging OFW, pagdating dito sa ibang bansa, marami po ang nakakalimutan na yung kanilang pamilya. No? Nakakalimutan na yung responsibilidad nila sa kanilang pamilya. Amen? Kaya majority ang mga nag-abroad, majority naghihiwalay. No? Naghihiwalay po. Bakit po? Kasi nakakalimutan nila yung responsibility nila. Both side. No? Maaaring sa lalaki, pagdating dito sa gitnang silangan o sa pag ikaw naging OFW na, maaaring sa lalaki mangyari na nakakalimutan nila yung suporta nila, yung kanilang responsibility sa pamilya. Ganon din yung nandun sa Pilipinas, yung naiwan doon. Kaya nga, bihira sa OFW na katulad natin, ang naging maayos ang pagsasama ng pamilya na magkahiwalay. No? Kasi nga bulag sila bulag sila sa katotohanan, bulag sila sa pananampalataya, bulag sila sa pagkakilala sa Panginoon. Kaya nagagawa po nila yun. Amen? Amen. Kita nyo, pagdating dito, sasabihin, hiwalay ako sa asawa ko. Ayan. May nakilala lang na sexy, maganda, maputi. Nagpakilala na doon, hiwalay ako sa asawa ko. Totoo naman, hiwalay kasi nandun sa Pilipinas yung asawa niya, di ba? Hindi kasama. Kaya yun nangyayari, no? Nabubulag sila. Nabubulag sila. No? Nabubulag sila sa kagandahan. Kagandahan ni Aling Maria. So, mga kapatid, no? Ito ang mga sa introduction natin, ito yung mga halimbawa ng pagkabulag ng isang tao. No? Yung pagkabulag ng isang tao na nakakalimutan nila yung kanilang responsibility sa pamilya. No? Ano pa? Isa pa, walang respeto. Ayan, walang respeto. May mga anak na walang respeto sa magulang. Ito po yan. Kasi wala po silang pagkakilala sa Panginoon. Bulag sila sa katotohanan, bulag sila sa inuutos o dapat gawin o pinag-uutos ng ating Panginoon. Amen? Good morning po. Good morning. So, yun po ang nangyayari sa atin ngayon, no? Sa buhay natin ngayon. Sa mundong ginagalawan natin, no? Maraming mga tao ang nabubulag, no? Katulad ng kwento ko, yung sa kwento ng lalaking bulag, no? Maraming mga tao ang nabubulag, no? Nawawalan ng respeto, pag-ibig sa kapwa, may mga ganun din, di ba?
Maraming tao din ang nawawala ng pag-ibig sa kapwa. No? Arugante. Amen? Yung mga ganon. Di ba? Yung mga taga-restaurant, ano nila to? Subok na ito sa kanila. Yung mga nagtatrabaho sa sa restaurant, sa hospital, ganon din. May mga, lalo na sa pitumin, no? Basta mga nasa trabahong ano tawag yan? Yung service. Oo, yung sa mga tao, no? Yung nagsiserve ka sa mga tao. Basta mga ganung trabaho, danas na danas po nila ito. Yung tinatawag na walang pag-ibig sa kapwa, no? Arrogante. Sa Petromil lang, sisigaw pa yung mga customer niya. Yala, sura, yala. Di ba? Paano kung nakakasampung sasakyan ka na nag-chensoy ka na ng 10 sasakyan, tapos may dumating na isa. Tapos pag sisigawan ka ngayon, kung wala ka rito sa pananampalataya sa Diyos, ano kayong mangyayari? No? Maaaring mag-away kayo, di ba? Magsagutan kayo. No? Ganon din sa mga boss natin. Di ba yung boss natin, ganon din eh. Walang respeto minsan. Walang, parang walang pag-ibig sa kapwa, no? Kung makautos talaga namang, kala mo, bayad na yung kaluluwa mo sa kanyang buwan, no? Talagang, yala, mapikalas, mapiro. May mga ganun, di ba? So, ito yung mga tao na bulag sa katotohanan, no? Wala silang pag-ibig sa kapwa, walang respeto. Yan po yung ating introduction. Sabi dito sa note na ginawa ko, sa mga bagay na ito at gawin, sa mga bagay na ito at gawain, ay bulag tayo sa pananampalataya at walang tunay na relasyon sa Diyos. Sabi dito, yung mga nabanggit ko na ito, yung mga gawain na ito, kapag ganito ang naging attitude natin, tayo ay bulag sa pananampalataya sa ating relasyon sa Diyos. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, pumunta na po tayo sa ating main topic, main division. Sabi dito, sa unang point natin, sabi diyan, yung unang point natin, yan. Open your eyes, sabi diyan, open your eyes and look to the side. Like liwanag. Buksan daw yung liwanag. Sabi dito, buksan ang mga mata at tumingin sa taglay na liwanag ng Diyos. Yan. Buksan daw natin yung ating mga mata at tumingin sa taglay na liwanag ng Diyos. So, bakit po ito yung unang point natin? Kasi po mga kapatid, marami po ang mga tao, no, na hindi pa totally talaga binubuksan yung kanilang mga mata. Hindi pa talaga totally na tumitingin sa liwanag ng na binibigay ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Maraming gano'n, no? Maraming mga Kristiyano, minsan pag dito sa simbahan, pag nandito napakabait, pagdating sa labas, iba na, no? May mga gano'n. So, puri lang ang isip, wala naman sigurong ganun dito. Amen? Glory to God. Sabi dito, sa aklat ng Lucas, no? Chapter 18, verse 38. Basahin na po natin. He called out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Yan yung sigaw nung bulag. Sabi niya, anak ni David, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. No? Kasi nagnanais talaga siya na gusto niyang gumaling. No? Kaya paulit-ulit niyang sinisigaw yan. Sabi dito, bakit nagsisigaw ang lalaking bulag kay Jesus? Bakit ba siya nagsisigaw? Kasi alam niyang siya ay bulag. Minsan sa buhay natin mga kapatid, kailangan
alamin din natin kung bulag ba talaga tayo. Eh? Alamin natin, no? Kung tama ba ang ginagawa natin. Amen? Minsan kasi akala natin tama, pero mali pala, no? So, alamin natin kung bulag ba talaga tayo, no? Bago tayo magbitaw ng mga salita sa ating kapwa, o bago tayo umusga sa ating kapwa, alamin muna natin kung tama ba ang ating ginagawa, no? Kung bulag ba tayo, no? Sabi pa dito, gusto niyang makakita. Yan, kaya siya nagsisisigaw. Gusto niyang gumaling. Gusto niyang makakita. No? Yan ang sikapin natin. Yung talagang magsisigaw tayo, gumawa tayo ng paraan. Hanapin natin ang Panginoon. Makita natin ang lubusan ng Panginoon. Amen? Pangatlo, alam niyang mapapagaling siya ni Jesus Christ. No? Nandun yung kanyang faith, pananampalataya, na siya ay mapapagaling ng Panginoon. Kaya siya nagsisigaw, kaya siya nagsikap, no? Na mapansin ang ating Panginoon. Pang-apat, nais niyang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Amen. Yan yung importante. Important po yan, mga kapatid, sa ating buhay, Kristiyano. Yung tayo ay tumibay sa ating relasyon sa Diyos. Amen? Amen. Yan. Okay. Sabi pa dito, may tanong pa dito, sabi pa dito, bakit buo ang tiwala ng bulag kay Jesus na siya ay mapapagaling ni Jesus? Ayan, narinig na ng bulag ang tungkol kay Jesus na siya ay nagpapagaling. So, ibig sabihin, itong bulag na ito, nakarinig na ito, no? Nakaano na to, kumbaga, nataliman na to, no? Alam na niya yung tungkol kay Jesus Christ. Kaya yung pagpupursige niya, nandun na lang. No? Alam na niya. Kaya tayong may mga alam na sa Panginoon, pagpursige tayo na mas lalo pang lumalim ang ating relasyon sa Kanya. Sabi dito sa pangalawa, hindi niya niwawalang bahala ang kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. Wala siyang doubt, no? Hindi niya niwawalang bahala, wala siyang doubt. No? Buo talaga yung kanyang puso na siya mapapagaling. Kaya din tayo sa buhay natin, mga kapatid. Kailangan wala tayong doubt sa ating Panginoong Hesus. Amen? Buo dapat ang ating puso. Sabi dito, nais niyang makakita sa spiritual at material na mga bagay. Ayan. Sa spiritual, gusto niyang makakita at ganoon din sa material. Ngayon, sabi dito, sa note na ginawa ko, sabi dito mga kapatid, marami sa atin ay pinagpapawalang bahala ang ating mga paningin. Nagdalaan tayo sabi dito, magdaan daw tayo ng sandali. No? Magdaan tayo ng sandali. Alamin natin ang ating mga buha, ang ating mga sarili, kung tama ba ang ating paningin. Okay? Kung tama ba ang ginagawa natin bilang isang Kristiyano. Talapakan po natin ang Panginoon. Okay, sa main point tayo, sa pangalawang main point tayo, sa pangalawang punto ng ating mensahe. Yan. Sabi diyan sa main point natin, basahin natin, physically blind and spiritually blind, what is the result when you see? No? Ano daw yung resulta ng physical na bulag at saka yung spiritual na bulag? Ano daw yung mga resulta niyan pag gumaling? Ayan, tatalakayin natin yan, no? Sabi dito, basahin muna natin yung Lucas chapter 18, verse 42. Sabay-sabay tayo mga kapatid. Then Jesus said, receive your sight, your faith has made you well. Amen. Yan. Sabi niya, mga kapatid, tanggapin mo ang iyong paningin, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ayan.
tingnan natin yung dalawang simbolo, no, ng bulag sa spiritual at saka material. Hindi ko na po nagawa kasi kagabi po, wala po halos. Anong oras ko po ginawa yung PowerPoint ko? Alas 4:30 na yata tayo, nakatulog ako, alas 5 na, mag-alas 6. No? Hindi ko na po nagawa yung itong dalawang klase ng bulag, no? May combination kasi yung dalawa na yan. So, babanggitin ko na lang, no? Sabi dito, physical na bulag. Ayan. Ano ba itong physical na bulag? Yung bulag talaga, no? Physical. Pag kumikit ka, physical na bulag, madilim, walang nakikita, di ba? Yan yung physical na bulag. Sabi dito, makikita, kapag gumaling daw yung physical na bulag, makikita kaagad ang kagandahan ng mga nilikha ng Diyos. Amen? Yun daw bulag na physical, no? Kapag gumaling at nakakita, makikita niya kaagad, ay, ang ganda pala ng nilikha ng Diyos. Ang daming bulaklak, ang daming mga puno, ang daming mga ibon. Nakita niya kaagad, di ba? Nung kumaling siya sa physical. No, pagdating naman sa spiritual, ano naman yung spiritual? Sabi dito, pag gumaling naman daw, yung bulag sa spiritual, ang makikita niya ay kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Yun agad yung makikita niya. Yung kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. At yan ang nararanasan natin sa ngayon, mga kapatid. Amen? Bilang mga Kristiyano, yan po ang ating nararanasan ngayon. Amen, mga kapatid? Ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Okay, next. Pangalawa, physical na bulag uli. Madaling makita ang liwanag. Ayan. Kapag daw yung physical na bulag ay gumaling, siya ay madaling makakita ng liwanag. Masisilaw siya. Di ba? Pag may liwanag, pag may ilaw, masisilaw agad siya. Di ba? Pagdating sa spiritual, sabi naman dito, yung spiritual na bulag na gumaling, sabi dito, madaling maramdaman ang mga bagay na espiritu at nakikita. Yan. Madaling makita at maramdaman ang mga bagay na espiritual. Amen? Ano ba yung mga bagay na espiritual? Ito, yung mga ginagawa natin. Di ba? Yung pagsamba, yung pag-attend sa mga gawain, yan yung mga bagay na spiritual. Madali niyang makita yun kasi nga nabuksan yung mata niya, gumaling siya sa spiritual. No? Yan. Okay. Pangatlo, physical na bulag. Yung pangatlong physical na bulag, ano naman to? Nakikita ang dumi ng ating katawan. No? Yun daw, physical na bulag, pag gumaling, makikita niya agad yung dumi ng ating katawan. Yung dumi ng kanyang kapwa, no? Nakikita niya agad. Ang dumi pala ng katawan ko, dumi pala. Dumi pala ng suot ko. Yun ang nakikita niya. Ngayon, pagdating sa spiritual, pag gumaling naman, yung bulag sa spiritual, pag gumaling, ang makikita niya ay, nakikita natin at nakikilala ang pagiging mga makasalanan. Amen? Ayan. Kapag tayo nabuksan ang ating mga mata sa spiritual, nakikita natin agad ang dumi ng ating buhay at mga kasalanan. Amen? Ayan. So, pang-apat, yung bulag na physical, pang-apat, no? Pang-apat, nagagawa nating makihalubilo sa iba't iba, sa iba at nagagawa ang lahat. Ayan, yung bulag daw na gumaling sa physical, yung physical na bulag pag gumaling, nagagawa niya lahat. Makihalubilo sa mga kaibigan, mga ginagawa ng mga kaibigan, nagagawa niya lahat. Amen? Eh sa spiritual naman, pag siya gumaling, sabi niya, nagkakaroon ng relasyon. No? Nagkakaroon ng relasyon sa Diyos. At nagagawa natin
ang gumawa ng gawaing maka-Diyos. Amen? Ayan, pag nadilat yung ating mata sa spiritual, ito po yung nagagawa natin. So nakita natin yung yung combination ng dalawa, di ba? Oh. Panglima, lima lang po itong ginawa ko, no? Nagiging gabay sa ibang mga bulag ang tao. Ayan. Ang taong bulag daw sa pisikal, pag gumaling, siya ay pwedeng umakay o nagiging gabay siya sa mga bulag din. O pwede siyang makatulong sa mga bulag din. Kasi nga, gumaling yung pisikal niyang mata. Kaya pwede. Pero sa spiritual, sabi dito, sa spiritual, kapag gumaling daw ang tao sa spiritual, no, nakakapagbahagi ng ebanghelyo ng Diyos sa ibang tao. Amen? Ayan yung combination ng dalawa. No? Yung bulag na gumaling sa pisikal, pwede siyang umakay ng bulag din. Diba? Tayo namang mga gumaling sa spiritual na bulag, tapos gumaling tayo ay nakakapagbahagi ng salita ng Diyos sa ibang mga tao. Amen po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Tapos na tayo. Sabi dito, may note pa pala akong ginawa, no? Sabi dito mga kapatid, maraming mga tao ang bagamat nakikita, ngunit bulag sa talikin ng Diyos. Sikapin po nating makakita sa spiritual na mga bagay upang makamit natin ang tunay na relasyon sa Diyos at mag-improve po tayo. Ayan. Yun yung kailangan natin bilang bumalik sa spiritual na mga bagay. Bilang bulag na nakakita sa spiritual na mga bagay, kailangan mag-improve po tayo. Amen mga kapatid? Amen. Kailangan maging malalim ang ating relasyon sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Dito pagdating dito sa pangatlong point natin, malapit na tayo matapos. Ayan. Yung pangatlong point natin, sabi niyan, 5 obstacle to being aware of the truth. Okay. Sabi niya mga kapatid, labanan daw ang mga hadlang sa pagmulat sa katotohanan. Yung pagmulat daw sa katotohanan, labanan natin yung mga hadlang. Ano ba itong mga hadlang na ito? Pero bago natin pasukin yan, basahin muna natin itong verse na ito. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Sabi niyan, sabay-sabay, lakas. Jesus, Son of David, have mercy. Ayan, sabi niya. Ulit, sabay-sabay, malakas ha, sabay-sabay, okay. Ulit, 1, 2, 3, lakas. We call out Jesus, Son of David, have mercy on me. Those who lead the way, rebuke him, and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Amen. Tuloy ng Panginoon, no? So, nakita natin doon sa verse, no? Sabi dito mga kapatid, ano ang tinangkang gawin ng mga taong nakapaligid sa lalaking bulag? Ayan. Ano daw yung tinangkang gawin doon sa kwento ko kanina? Ano yung tinangkang gawin ng mga taong nakapaligid sa lalaking bulag? Pinapatigil. Binatiinan siya. Sinasaway. No? Sinasaway siya. Ayan. Sinasaway siya kasi maingay daw siya. No? Pero sabi dito, sa ating point, labanan ang mga hadlang sa pagmulat sa katotohanan. Labanan daw natin yung mga hadlang sa pagmulat sa katotohanan. So, ano ba itong mga to? Ano ba yung mga hadlang? Ano ba yung mga sumasaway sa atin bilang
nakakakilala na sa Panginoon, bilang nagkakaroon na ng relasyon sa Diyos. Ano ba yung mga sumasaway sa atin? Ano ba yung nagre-rebuke sa atin? Ano ba yung nagpe-persecute sa atin? Ano ba yun? Sino ba yun? Sabi nito, maaaring hadlangan siya ng mga sabi nito, maaaring hadlangan tayo ng ating mga mahal sa buhay, no? Maaaring hadlangan tayo kasi ako naranasan ko po yan, mga kapatid, no? Nung nag-umpisa pa lang po akong maging Kristiyano o born again, nung umpisa ko pa lang po na makilala ang Panginoon, may isa pong kapatid ako o ate ko po na panganay namin kapatid na nagsabi sa akin noon na kung ano-anong pinapasok mo sa buhay mo kaya nagkakagulo-gulo yung buhay ko, sabi sa akin gano'n, no? Kaya daw nagkakagulo-gulo yung buhay ko kasi kung ano-ano daw yung pinapasok ko, no? Kasi bakit po nila nasabi yun? Kasi nga po bulag sila sa kaalaman sa Panginoon, no? Akala nila dahil nagpalit ako ng relihiyon, gano'n na ako. Kung ano-ano na yung pumapasok sa akin, kung ano-ano na yung nararanasan ko. Sa totoo lang, hindi naman talaga tayo nagpalit ng relihiyon eh. Amen? Amen. Sino po yung nagpalit dito ng relihiyon? Na naging Kristiyano o nabunagin na? Wala naman pinagkat, di ba? Wala naman, hindi naman tayo nagpalit ng relihiyon. Sino po yung sinasamba natin? Jesus Christ pa rin. Nung tayo ay Katoliko, ang sinasamba natin si Jesus Christ pa rin, di ba? So anong pinalitan? Wala naman, di ba? Ang natanggap lang natin, nung nakilala natin ang Panginoon, nung tayo na naging Christian na, sa John 3:3, no? Ang tanggap natin ay ang tunay na relasyon sa Diyos. Amen? Amen mga kapatid? Kasi po, nung dati, nandun tayo, ako, Katolik, panatikong Katoliko po, yung pamilya namin, no? Magulang ko, yung tatay ko po, nung maliit pa ako, nagpipilitay siya. No? Yung nakikita niyo nagbubuhat ng krus, hinahampas niya yung sarili niya, tapos hinihila niya yung karo na may malaking rebulto, hinihila niya yun, nakalagay dito sa kanya yung lubid, tapos hihilahin niya. So ganun po yung pamilya namin, no? Nabuhay kami sa ganung klaseng pananampalataya. Pero nung ako'y natuto na magbasa ng salita ng Diyos, nung tinanggap ko ang Panginoong Hesus, hindi pala yun ang sorry to say sa mga Katolik, no? Hindi ko po kinukontra yung pananampalataya sa kabila sa Katolik, no? Kasi halos parehas lang naman. Ang ipinupoint ko lang po dito, nung ako po ay naging Kristiyano o nung nabunagin ako at nag-aral ako ng salita ng Diyos, doon po ako nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Doon po lumalim yung aking relasyon sa Diyos. Amen? At doon din po nag-umpisang ginamit ako ng Panginoong Hesus. Amen? So, may oras pa ba tayo? Mahaba niya ata. 43 pa lang. Okay. So, dagdagan ko na rin yung aking patutuo. Mga kapatid, nung ako po ay makakilala sa Panginoon, no? Kapag na-assign po ako sa unang assign ko nung dito sa sa reciter at saka sa opening prayer o closing prayer. Kapag na-assign po ako sa mga ganyan, hindi po ako ma-attend. Totoo po yun, hindi po ako ma-attend. Bakit po? Kinakabahan po ako, natatakot po ako. Totoo po yun. Bakit po? Kasi nga,
hindi po ako marunong magsalita, hindi po ako, kasi unang-una, mga kapatid, hindi naman po talaga ako nakapag-aral, hindi ako nakatapos ng aking pinag-aralan, no? Elementary graduate lang po ako, nakapag-high school po ako pero hindi po ako nakatapos. So, kaya pag ako tumatayo sa ganito, nanginginig po ako. Ganun yung yung salita. Pero glory to God, nung nakilala ko na gusto yung Panginoon, ginamit niya ako. Glory to God, pero mo, hanggang sa CIJ nagagamit ko ako, palakpakan po natin yung Panginoon. So ganyan din po tayo lahat, mga kapatid. No? Ganyan din po tayo lahat. Kaya kung makaranas man kayo ng takot, no? Kapag kayo inassign, no? Sa mga ganitong gawain, kung makaranas kayo ng takot, normal po yan, pero wag po kayong susuko upang lumalim ang inyong pananampalataya sa Diyos o ang relasyon ninyo sa Diyos. Amen po? Amen. Ayan, tandaan po natin yan. So ano pa ba yung mga hadlang na maaaring mangyari pa sa atin? No, sabi dito, maaaring maging hadlang din sa atin yung ating mga kaibigan, no? Yung ating mga barkada. Amen? Amen. Ayan. Katulad nung lalaking bulag na gustong gumaling, siya ay sinaway, siya ay sinita ng mga tao, ganun din sa atin, no? Na nag-uumpisa pa lang bilang Kristiyano, maaaring maging hadlang sa atin yung ating mga kaibigan. Amen? Huwag kang sisimba-simba dyan, punta-punta ka dyan. Alive ka pa dyan. Boring dyan, may mga ganun, di ba? Boring dyan, dito kasama sumama. Doon tayo sa si marami doon. May may mga tagay-tagay pa doon, di ba? Yan yung magiging hadlang. Amen? Yan yung magiging hadlang sa buhay natin. Bilang nakakita na sa Panginoon. Amen? At bilang gustong lumalim ang ating pananampalataya sa Panginoon, marami pong hadlang. Alam niyo po, ang si Satanas, nandiyan lang yan paikot-ikot lang yan. No? Lalo na kapag nataniman ka, nakapakinig ka ng salita ng Diyos. No? Nataniman ka na, may alam ka na patungkol kay Jesus Christ. Yung si Satanas, nandiyan lang yan, paikot-ikot lang yan. No? Kukuha ng yan, tiyempo yan. I-injikan ka ngayon sa isip mo. Anong matindi yan? Aantukin ka, piyat ka Galing ka sa mga duty, galing ka sa Galing ka sa anong oras na Galing ka sa duty, huwag ka na pumunta doon. Aantukin ka lang doon, uwi ka na, matulog ka. Ganyan yung Satanas. Mga kapatid, di ba? Yan. Palakpakan natin yung mga kapatid ng mga taga-restaurant. Dalawang mga tulog yan. Ito sila ngayon. Ha? Ayan, yan yung isang mga hadlang pa. Ano pa yung maaaring mga hadlang, mga kapatid? Marami. Di ba? Maaaring boss natin, amo natin. Di ba? Yung mga amo natin. Di ba? Maaaring hadlangan din tayo. Katulad ng nangyayari sa Petromin. Hinahadlangan sila sa kanilang duty. No? Sa pagpasok. Instead na araw ng Friday, pagsamba, bibigyan sila ng flyer para mamigay o magkakaroon ng promo. Diba? Yan, mga hadlang yan, mga kapatid. Hadlang yan. Amen? Amen. Sa mga taga-hospital, yung mga nurse natin, mga kapatid, ganun din po. No? Maaring yung iba dyan, on-call. Ako nag-prepare pa lang para pumunta sa church. Sa dyan na, tumatawag na. No? Meron ng pasyente. So mga kapatid, hindi po masama yun. Kasi bakit po? Pumunta po tayo dito para sa trabaho. Amen? Para magtrabaho at para kumita para sa ating pamilya. Amen mga kapatid? Amen. Pero, kung meron naman talaga tayong time, no? At kung kaya naman talaga natin umattend po tayo. Amen? Amen. Huwag natin pong pabayaan ang
pagtitipon na ginagawa natin. Every 10:25, no? Huwag niyong kaligtaan ng pagtitipon. Kasi malapit na yung pagdating ng Panginoon. Amen? Ayan. So, ano pa? Okay, mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, ano ang ginawa ng lalaking bulag? Nagpumilit siya at siya ay pinagaling ni Jesus Christ. Ang buhay, okay. Yung lalaking bulag mga kapatid, nagpumilit siya, nagsikap talaga siya na makausap niya yung Panginoong Hesus. Nagpumilit siya. Kasi po, alam niya na siya ay mayroong sakit. Amen? Amen? Tayo po ba? Naniniwala po ba tayo na mayroong tayong mga sakit? Amen. Amen? Lahat tayo may mga sakit, di ba? Amen. At ano po itong church? Ano po ito sa atin? Ano po ito? Ito po ay hospital ng may mga sakit. Amen? Hospital po ng may mga sakit ito. Ang mga tao na gustong gumaling, no? Pumupunta rito upang sila ay gumaling. At ang magpapagaling sa atin ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Ayun. Maraming mga kapatid minsan nakaranas lang ng problema sa pamilya o sa trabaho. Sasabihin, hindi mo na ako atin kasi meron akong pinagdadaanan. Ayan. Narinig niyo po ba yun? Meron akong pinagdadaanan, hindi mo na ako atin. So, paano tayo gagaling kung hindi tayo atin? Amen? Tulad na ng sinabi ko, yung bulag, nagsumikap siya, na makita niya yung Panginoon, nagsisisigaw siya, dapat ganun din po tayo. Kung aaminin natin sa ating sarili na tayo ay may mga sakit, palagi po tayong mag-church, palagi po tayong magsimba upang tayo po ay gumaling. Amen? Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. At bilang conclusion mga kapatid, sabi nito, sabi sa conclusion natin mga kapatid, kunting ano lang po, ipikit po natin ang ating mga mata. Lahat po tayo, pikit natin, pikit. Pikit po natin. No? Ngayon, nakapikit na ang ating mga mata. Habang nakapikit ang ating mga mata pang mga kapatid, habang wala tayong nakikita, isipin po natin, bulag pa rin po ba tayo sa spiritual? Gusto ba nating makakita ng liwanag ng Diyos? Tumawag na ba ako sa Panginoong Hesus? Nais ko bang magkaroon ng relasyon sa Diyos? Ngayon mga kapatid, idilat na po natin ang ating mga mata. Yan. Sa pagdilat natin mga kapatid, sabi ng Revelation 3:20, narito ako, kumakatok sa inyong mga pintuan. Kung ako'y pagbubuksan nyo, sabi ng Panginoon, ako'y papasok at kasama ko kayong kakain. Kasama ko kayo. Amen? So, sa oras na ito mga kapatid, sa pagpikit ng ating mga mata, binuksan na rin ba natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga puso ng buong buo? Mga kapatid, alam na ba natin na ang Panginoon ay kasama na natin?
na ba natin na ang Panginoon ay hindi tayo pababayaan? At alam na rin ba natin na tayo ay may malalim ng relasyon sa Diyos? Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, sabi nga ng Revelation 2:20, ako'y narito makatok sa inyong mga pintuan. Ang Panginoon po ay nandyan sa ating mga pintuan, sa ating puso. Kung nais nyo pong ipag-pray kayo, ipanalangin, lumapit po kayo. Nandito po ang ating Panginoon. Hallelujah. Pagpapanalangin ko po kayo, mga kapatid. Lapit po kayo. Tayo po kayo. Hallelujah. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Lapit po kayo, yung nais lumapit, lapit po kayo. Papanalangin ko po kayo, lapit po kayo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, Panginoon, hallelujah. Panginoon, narito po kami sa iyong harapan, Panginoon God. Makasalanan po kami, marumi po kami, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Basahan lang kami sa iyong harapan, Panginoon. Ngunit kami katulad ng bulag, Panginoon, na nagnanais na makakita ng liwanag, Panginoon. Sinabi mo nga sa iyong pangako, kung bubuksan namin ang aming mga puso, ay papasok ka sa amin. Lord, narito kami, Panginoon, sa iyong harapan. Binubuksan po namin ang aming mga puso, Panginoon. Tinatanggap ka namin, Panginoon. Dahil ikaw ang aming kagalingan sa aming mga sakit, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalingan na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa liwanag na ibinigay mo sa amin sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ay dalangin namin sa matamis mong pangalan at pakikisan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Thank you. So, tuloy-tuloy na po tayo yung ating breaking